Magandang araw mga kababayan. So marami sa inyo na nagko-comment sa ating nakaraang videos, nagtatanong tungkol sa trabaho ko dito sa Bermuda at kung gaano ba talaga kamahal ang tumira dito. So ngayon, bigyan ko kayo ng totoong update sa buhay ko bilang OFW as a chef at i-breakdown natin ang aking mga daily expenses. Bilang isang chef dito, hindi biro ang trabaho. Una, dapat mabilis ang galaw. Di lang mabilis, pero napaka-rewarding ang ipakita ko sa inyo ang usual routine ko dito. Sagutin ang comment tungkol sa work permit. Oo, maraming nagtatanong tungkol sa work permit. At kadalasan, ang employer talaga ang una nagpuporsiso sa work permit mo para makapunta ka dito sa island. Daily expenses. So, ngayon, pag-usapan natin naman ang daily expenses. Ang pira, mahal nga ba talaga pag tumira ka dito sa Bermuda? So, tingnan natin. So, this is my personal experience. Magkano ang average na upa dito sa Bermuda? At saka ipakita ang mga... So, ang personal experience ko dito is, nakikita nyo to. So, nakaupo ako dito. So, I think mga dalawang dipa yung lapad ko sa akin or mga 1 meters. Tapos, dito lang sabit yung bag ko, jacket. Tapos ito yung nagiging lagayan ng damit. Dito sa bed, ilalim, may table, may misa. Dito ko nilalagay yung mga gamit ko sa tulad nito, pag vlog, charger, everything in here. So, every week, ang binabayaran ko dito is $150. So, parang tawag nito parang portion ba? So, isang whole na malaking room to. Ako, nilagyan namin portion. May kasama ako dyan sa gilid. Dito rin kasama ako sa kabila. So, tatlo kami. So, inclusion sa 150. Libreng wifi. Libreng tubig. Kung maglaba ka, hindi libre. Dapat may coins ka. Kasi yung labahan dito, gumagana lang pag hulugan ng coins. $1. So sa isang laba mo is $1. So 250 plus dryer $1. So all in all 350. So yun ang mga gastos mo plus 150 na upa. So ito na. About sa transportation naman is optional. Nagdepende kung saan ka nakatira dito sa island. Ako, napakalapit. Pwede kong lakarin siya. Or, ang ginagamit ko, I have 2 bikes. One, pedal bike. And the other one, yung electric bike. So, yan ang pinipili ko dahil una, di na ako magre-renew. Di na ako maggasolina weekly or daily. At everything is fine. Flat man siya, makatawid pa rin ako sa trabaho ko sa pamamagitan ng paglalakad. Dahil regular na lakad, 15 minutes, which is very good. Or bagalan mo pa 20. Bilisan mo, 10 minutes, andun ka na. Or it depends kung gaano ka kabilis. Yun. So, wala akong expenses doon. So, tires naman sa bike. That one is already 3 years na. So, I have extra pa. Pinalit sa Pilipinas, di pa nagamit. So, medyo nakalist ako doon. At tip, pag-usapan din ang lifestyle, paano ka makaipon kahit mahal ang bilihin dito. So, by the way, ako kasi, ginagawa ko is, lahat naman tayo mga OFW, mostly sa nanonood sa video na to is OFW. Makakaipon ka dahil, lalo na ikaw isang kusinero. So, napakabilis mong makaipon dahil, syempre, pag nasa trabaho ka is libre yung pagkain mo. So, makakain ka doon na everything. Anong gusto mo, nandyan lahat.
So, malaking tipid yun. Kung ikaw may balak kang mag-apply dito sa Bermuda, is prefer, number one, kailangan mong pumasa sa IELTS. So, kailangan yan dito sa island, sa English language. And then, may employer ka na. So, sila mag-process ng permit mo. It depends sa employer mo. Like me, yung employer ko nag-process, and then, after 2 years, nung pag-renew ako na nagbabayad sa aking permit. So, which is $100,000. $1,000. So, now, I think is 1,300 na. Just because of na binago nila yung rules. Kaya naman, okay naman. And also, the tickets. Kung ikaw magbakasyon sa amin, kami ang bumili. So, I don't know. Ano, Ibang na kumpanya kaya yung mga dito sa manuka, Bermuda, ang employer ba bigay yung amo mo ba o Ay, half and half sumay. at sa akin kami ang magbabayad. So, wala namang problema na. So, tipid lang, kaya na. So, yun lang. Alam ko na maraming gustong pumunta sa Bermuda. Talagang maraming nagme-message kung paano mag-a-apply. So, I think, ako sure, kung makita nyo sa internet ba yung mga... Dahil nga, pumunta ako rito is parang cross country ako. So, may isang taong nagpo-post, tapos sinabihan ako, na tinry ko nang mag-apply, which is hindi naman dito talaga. Doon sana ako sa Turk and Caicos. So, ngayon, sino yung naunang naka-process ng permit ko. So dito napakabilis na process yung permit ko, within 2 weeks naibigay na sa employer ko yung permit ko, na ipadala na. At huwag kalimutan pala, so maybe lahat naman sa Bermuda ganun requirements. Kung mag-apply ka papunta dito, i-ready mo na yung police clearance. So I don't know if required pa ba ang health certificate or yung physical mo. Dahil ako nag-apply, wala ako lahat niyan. So, baga, parang maswerte. Dahil hindi ako hinanapan ng ganun. Which is, meron naman ako, kompleto naman ako. Dahil nga, ready na yung papers ko puntang Turk and Caicos. So, kaso dito ko sana i-forward. Police na kailangang may stamp yung passport. Siyempre, OFW tayo. So, kompleto tayo sa passport. So, walang problema din. Maraming salamat sa iyong pag-support sa aking YouTube channel at sa Romel's Way. So, kung ikaw isang nagpaplanong nag-a-apply dito sa Bermuda, at huwag kalimutan mong mag-like at mag-subscribe para sa sunod nating adventure. So, panoorin mo. Mahilig nga pala akong mag-adventure dito sa island. So, fishing, lato, or maghahanap ng mga wild na manok. So, marami dito yan. Maraming wild na manok. So, lahat ng nagko-comment na sinasabi yung hindi labuyo. Ewan ko kasi, Bisaya kasi ako, hindi ako Tagalog. Pero, yung manok na yun, wild talaga siya. So, hindi siya inalagaan. Nasa gubat. At hindi yon manok ng aming kapitbahay. So, soon, pag may nahuli na ako, ipapakita ko sa inyo nandyan sa baba. So, at maraming salamat. God bless you all.